Hello. Hello uli sa inyong lahat. Good morning, good evening. Yan. Andito po ako muli sa aking munting channel. At muli nandito ako para magkwentuhan tayo. Magkukwento na naman ako tungkol sa salita ng Diyos. Kasi alam niyo po, nakaka-excite na ang pinag-uusapan natin ay ang salita ng Diyos. No? Mas maganda kasing pag-usapan yun. Sa panahon ngayon na ang tao ay namumroblema, nahihirapan, nai-stress sa napakaraming dumarating na problema sa nangyayari sa ating buhay. Pero alam niyo po, ang pinakamaganda, huwag tayo mag-focus sa mga bagay na tayo ay papangit at tatanda, mai-stress. Kung dumaranas tayo ng maraming problema, kabigatan sa buhay, medyo kaguluhan, huwag po natin tutukan yun. Mas tumutok tayo sa pinaka-the best na pwede natin magawa. Maghanap tayo ng mga bagay na mag-isip tayo ng mga bagay na makakagaan sa ating araw-araw na pamumuhay. Ayan, walang iba po yun, kundi siyempre, ano pa ba? Ang salita ng Diyos. Yun ang katugunan sa lahat ng ating mga suliranin. No? Amen? Yan po ang ikikwento ko sa inyo ngayon at ibabahagi. Munting karanasan na nangmula ng makilala ko at ako'y magbalik loob sa Diyos since 1986. Nang ako ay magkaroon ng renewal, yung tinatawag ko sa mga Katoliko na charismatic renewal. Ayan. Pagbabagong buhay o pagbabalik loob sa Diyos. No? Tayo ay mga makasalanan. Alam naman natin lahat yan na no one is perfect. Ang lahat ay nagkasala at walang kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Subalit, dahil sa kabutihan dahil sa biyaya niya, ako'y nagkaroon ng pagkakataon upang maunawaan ang mga bagay-bagay dito sa lupa at dito sa mundo at higit sa lahat, mga bagay na ukol sa Diyos. Nagkaroon ako ng malalim na relasyon ng pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Bagamat hindi naman po ako perpekto. No, lahat naman ng tao hindi perpekto. Tayo lang ang mga tinatawag na TH or trying hard. Trying hard na magpakabuti, trying hard na magpakabanal. Kasi yun ang gusto ng Panginoon, ang tayo ay maging kalugod-lugod sa Kanya. Ang ating pamumuhay na bagamat tayo hindi naman sinasabing mahirap, kundi salat sa pinansyal. Tulad ng mga nakikita natin minsan sa ibang tao na bonggang yaman, mayayaman, punong-puno ng maraming pera, pero tayo po ng mga andito sa ganitong kalagayan at nangangarap din siyempre naman, kayo lang siyempre kami din nangangarap na magkaroon ng mga ganung kayamanan. Subalit, maging masaya tayo o maging kontento tayo sa kung ano ang mayroon tayo ngayon. Sapagkat higit sa lahat, tayo ay buhay at patuloy na nabubuhay. Pinahihiram ng Diyos
ang buhay na ipinahiram sa atin. Amen? Ayan, haba na ba ni intro ko? Sige, basahin ko na po sa inyo ang mula po sa aklat ng Matthew chapter 6. Basahin ko sa inyo sa English version, chapter 6, verse 25. Do not worry. Ayan, ulitin ko na naman po yun. Na-topic ko na po ito, natalakay ko na ito sa inyo, na ibahagi ko na ito sa inyo. Subalit ngayon kasi nabibless ako kasi yung pagkakaroon namin ng Bible study kasama ang mga bata, natuwa po ako at naramdaman ko na mas masarap talagang mag-focus sa mga bagay tungkol sa paghahari ng Diyos o sa kanyang kaharian. No? Saliksikin natin yung kaharian ng Diyos para marami tayong matuklasan tungkol sa Kanya. Masarap pong matuklasan yung mga lihim ng Diyos sa Kanya. Lihim sa Kanyang kaharian. No? Masarap po yun. Yan. Sabi po rito, do not worry. Matthew chapter 6, verse 25 to 34. Ayan. Sabi po rito, therefore I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies lilies field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon in all his glory was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore do not worry, saying, what will we eat, or what will we drink, or what will we wear? For it is the Gentiles who strive for all these things, and indeed your heavenly Father knows that you need all these things. But strive first for the kingdom of God and His righteousness, and all the things will be given to you as well. So, do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. Ganda po na nakalagay doon. Kasi basahin naman natin sa Tagalog. Ito. Matthew chapter 6 verse 24. Sabi po rito, hindi ka pwedeng mag-serve sa dalawang amo. Either mahal mo yung isa at ayaw mo yung pangalawa, o magiging loyal ka sa isa at i-reject mo ang pangalawa. Di ka pwedeng mag-serve sa Diyos at sa pera. Kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mag-worry kung ano ang kakainit at iinumin ninyo para mabuhay. Para mabuhay kayo, o kaya kung ano ang susuotin ninyo. Di ba mas importante ang buhay kaysa pagkain? At di ba mas importante ang katawan kaysa sa damit? Tingnan ninyo ang mga ibon. Di sila nagtatanim, nag-harvest o nag-iipon ng mga pagkain sa bodega.
pero pinapakain sila ng inyong Ama sa langit. Di ba mas mahalaga kayo kaysa mga ibon? Sino sa inyo ang kayang magpahaba ng isa pang oras ang buhay niya pag nag-worry siya? At bakit nagwo-worry kayo kung ano ang susuotin ninyo? Isipin ninyo kung paano lumalago ang mga bulaklak sa field. Di sila nagtatrabaho o nagtatahi, pero sinasabi ko sa inyo, kahit sa sobrang yaman ni Solomon, di siya nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang mga damong ligaw na buhay ngayon, tapos susunugin lang bukas, kayo pa kaya ang liit naman ng faith ninyo sa Kanya. So, huwag kayo mag-worry na baka kapusin kayo sa pagkain, inumin o damit. Mga Gentiles ang nagwo-worry sa mga ganung bagay. Alam na ng inyong tatay na kailangan ninyo ang lahat ng ito. Pero higit sa lahat, unahin ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kalooban niya at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya huwag kayong mag-worry kung anong mangyayari bukas. May sariling problema na ang bukas. Sapat na ang mga problema ninyo sa bawat araw. Pakaganda. Wala nang paliwanag. Nandun na lahat ng paliwanag. Diba? Ay bakit nga naman tayo mag-worry sa lahat ng ating pangangailangan? O sige. Kung tayo kayo papipiliin, ang pipiliin natin? Diyos o kayamanan? Sige, sagutin nyo yan. Apo, tiyapo na ang aking pipiliin. Siyempre ang Diyos. Kasi ang kayamanan, walang Diyos. Subalit ang Diyos may kayamanan. Amen. So pagkatagalagay po sa aklat ng Mateo chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. It is written, one does not live by bread alone, but by every word that comes from the mouth of God. Napakaganda pong paalaala sa atin ng Panginoon, yung Ebanghelyo ngayon, na hindi tayo dapat nagwo-worry sa mga bagay na pangangailangan natin. No? Relax lang. Kung wala ka ng pera sa bulsa, mag-antay ka at manalangin ka sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Amen? Ayan. Sabi rito, sapagkat ang Diyos ay nakakatiyak tayo, confident tayo na pakikinggan ang ating mga dasal. Makikita po natin yan sa 1 John chapter 5 verse ano ba ito? Verse 14. Confident tayong lumapit sa Kanya kasi sigurado tayong ibibigay niya ang kahit anong hinihingi natin ayon sa gusto niya. Yan. At alam natin na naririnig ng Diyos ang ating pinagpipray natin. Alam natin natanggap na natin. Tatanggapin natin yun. Amen? O diba? Yan ang pinagkakaabalahan ngayon ng tao. Pag nagkakaroon po tayo ng problema, natututok ang isip natin dun sa problema. Kung tayo nasasaktan, may taong nakasakit sa atin, someone hurt us, our mind is already focused on that person. Huwag natin i-focus ang ating mga sarili sa mga bagay na tayo ang mahihirapan. Kaya nga tayo tinuturoan ng Diyos, tinatawag tayo araw-araw upang tayo ay matuto. No? Araw-araw pag makita po natin sa mga kalsada, sa mga palengke, sa mga bus, may mga naghahayag ng salita ng Diyos. No? Pakinggan po natin yung mabuti
kunin natin ang mabuti at takwil natin yung hindi mabuti, no? Napakasarap pong saliksikin ang tungkol sa paghahari ng Diyos kaysa magsaliksik tayo dun sa mga bagay na tayo lang ang mahihirapan. Pag tayo ay may problema, minsan ang tao natututok sa problema. Ako po bilang granny na, ang gusto ko na lang ay maging masaya. Kaya, itong aking ginagawa, na nawa, sa aking munting pagbabahagi o pagkukwento tungkol sa paghahari ng Diyos, tungkol sa kanyang mga salita, mayroon na po tayong mapulot na kaunting aral. Ito po yung aking layunin, kaya ako ay gumawa ng aking munting channel upang dito ko magampanan yung tungkulin na alam kong tinawag ako ng Panginoon upang maghayag ng mabuting balita. Alam niyo po ba, nung ako ay natawag o ako nagkaroon ng renewal o na-involve sa charismatic renewal, talagang hinagad ko na po ang maghayag ng salita ng Diyos. Bakit? Siyempre, ang demonyo ay hindi yung papayag. Kaya marami ang naging hadlang. Pero salamat po sa tawag dito, sa social media. Nagkaroon ako ng pagkakataon at walang makakapigil sa akin. Walang sino man ang makakapigil sa akin para maghayag ng mabuting balita. Di ba? Asar talo si Satanas. Ganun pag kumilos ang demonyo. Pero pag ang Espiritu ng Diyos ang kumilos, bibigyan ka ng lakas at kapangyarihan upang magawa mo ang dapat mong gawin. Kaya lahat ng mga namumroblema, lalo na po yung mga mamis, mga mamsi, mga grannies, nako, huwag po kayo ng problema sa mga anak natin, sa mga anak nyo na punong-puno ng bisyo. Ay, ang alala ko po yung isang santo na yung kanyang anak ay naging pare dahil sa panalangin ng kanyang ina. No? Hindi siyang pare dahil sa panalangin ng kanyang ina. Tinawag siya ng Diyos kahit siya ay makasalanan. Amen? Ayan. Ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil dito sa munting channel na ito na aking natuklasan, nagagawa ko ang gusto kong gawin na makapaghayag ng salita ng Diyos. Kaya ako po ay nabibless. Kayo mga grannies, mga mamsi, ang gawin po natin, tayo ay tumutok at saliksikin ang salita ng Diyos. Huwag natin saliksikin ang buhay ng may buhay. Huwag natin alamin yung mga bagay na mahihirapan tayo. No? Ang saliksikin natin yung kanyang kaharian sapagkat marami po tayong matutuklasan doon. Amen? Ayan. Salamat po at gusto ko pong ipanalangin o ipagpasalamat. Yung ipagpasalamat din yung aking anak-anakan sa Zambia, sa dako ng Africa, sapagkat si Manyama Muyonda, nasa Botswana po siya ngayon. Matagal pong na-offline yun at ipinanalangin ko yun dahil madalas yun mag-chat sa akin, mag-video call, at napakabait na bata. Ay isang buwan na nawala siya sa online. At ipinagdasal ko yan kasi sabi ko baka kung anong nangyari, nag-worry ako kung anong nangyari sa kanya. Sabi ko, Lord, tulungan mo naman ako na malaman ko kung anong nangyari sa kanya. Pero kaninang umaga, nakita ko may send request siya sa akin. Kasi rin yung palang kanyang cellphone ay nasira. At
isang buwan. Isang buwan siyang walang komunikasyon, hindi nakapag-communicate sa akin. At ako pinagpapasalamat sa kanya dahil yun nga, meron siya bagong cellphone, nakabili na siya. Kaya muli nag-send siya sa akin ng friend request. At kanina nag-video call niya sa akin. Ganun din ang isa ko pang anak-anakan sa Zambia. Ang dami ko kayang anak-anakan sa Zambia. I have so many adopted son in Zambia. Absent. Yes. Nawalan din siya ng cellphone, nasira yung kanyang cellphone. At subalit kanina, yun, nagising din ako na may message na siya sa akin. Sabi niya, Ma'am, I buy now a new cellphone. Kaya salamat po sa Diyos. Siya po ay nasa aming chat room for prayers. Meron po kami chat room for prayers. Sama-sama po doon. May Catholic, may non-Catholic, may Pilipino, may taga-Zambia, may taga-Nigeria, may taga-Malawi. At yun po ang isa sa pinagpapasalamat ko sa Diyos dahil marami ako nakilala mga taga-ibang lugar, lalo na po sa lugar ng Africa. At sa ngayon po, ako ay mananalangin para sa kanila at para sa lahat ng tao na nangangailangan ng panalangin. Yung pong yung pong gustong humingi ng panalangin, okay, comment lang po kayo at i-PM nyo sa akin o inbox nyo sa akin ang inyong mga kahilingan at ipipray, isasama ko po kayo sa aming rosary time ng aking pamilya. Sasama po namin ang inyong mga kahilingan. Amen. Ayan. Hindi ko po babanggitin ang inyong mga pangalan sa aking pananalangin. Ang binanggit ko lang po yung pinagpapasalamat ko, ipinagpray ko na answered prayer na ako. Thank you Lord. Marami pong salamat at ako'y muling mananalangin para sa lahat ng nangangailangan ng tulong at sa lahat ng mga tumulong din sa aking pamilya na magkaroon nga po kami ng matitirhan. Yan. Kasi yung pong aming bahay doon po sa yung pong bahay namin ay nasunog last year 2020. Nasunugan po kami ng bahay at kami ay natira sa napalipat-lipat kami ng tirahan. Natira kami sa evacuation center. Tapos umupa kami sa isang kwarto, subalit maliit, kaya natira kami sa court, basketball court, kasama ng ibang mga nasunugan. At hanggat natira po kami dito ngayon sa kasalukuyan namin bahay. Ito po ay lugar ng binangunan, no? Ayan. At nagpapasalamat po ako dahil alam ko na kami tutulungan ng Panginoon sa ipinagagawa po namin ngayong tahanan. At salamat po sa isa kong kaibigan na hindi ko na po babanggitin ang pangalan. Alam na ng Panginoon yan. Isa siya sa mga anghel na tumulong sa amin upang kami ay matayuan ng sarili naming bahay. Pero uupahan po namin yun. Yan. Pinagdadasal ko po yan na naway more blessing po para sa kanya. Ibubulong ko po sa iyo ang aking panalangin para sa taong ito. Lord, patuloy mo po siyang pagpalain ang taong ginamit mo upang may matirahan ang aking mga anak sa lugar na ito ng binangunan. Salamat po ng maraming salamat sa mga answered prayer na aming ipinanalangin. Salamat po o Diyos sa patuloy na buhay na ibinibigay mo sa amin. Patuloy mo po kami pagpalain, Panginoon, ang Fatima Community, ang Holy Cross Community, ang mga taong patuloy na tumutulong sa amin. Hindi ko na po babanggitin ang pangalan. I-bless niyo po sila at more blessings para sa kanila, Panginoon. At higit sa lahat, ang mga kaibigan ko na aking napagkatiwalaan na patuloy din na nagtitiwala sa akin, sa aming business, sa aking YouTube channel. Bless them, O God. Sa mga may karamdaman, sa mga nawa, sila ay sa mga may karamdaman na halos walang maibili ng gamot, nawa o Diyos, abutin mo sila ng iyong kapangyarihan upang sila ay ganap na magkaroon ng kagalingan. Lalo na po ang isa po naming member ng chatroom, alam niyo po kung ano ang kanyang karamdaman at kung sino siya. Nawa o Diyos, hinihingi ko po
na siya ituluyan mo ng pagaling ng Panginoon. At sa mga kabataan na naliligaw ng landas, Panginoon, lalo na po yung sa mga kabataan na nalululong sa droga, nawa o Diyos, iligtas mo din po sila, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At sa mga taong naghahayag ng iyong mabuting balita, patuloy mo po silang Diyos, Panginoon. Ito po ay aming dalangin, ating dalangin sa pangalan mo, Jesus, sa ngalan ng Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord. Thank you po sa lahat na mag-views ng aking videos at sa lahat na nag-subscribe na at magsusubscribe pa. Nabubulol si Granny. Ito po mula yung inyong Granny Roda. Muli, God bless po sa inyong lahat at stay safe and I love you all. Bye-bye. See you on next video.